Truly, God, we will live for you alone because in you we live and move and have our being. Thank you so much, God, for you are our Savior, the lover of our soul. Sa aming po lubos na paglapit ngayong pong umaga, muli nagpapakumbaba po kami, O Diyos, humihingi ng kapatawaran sa anumang kasalanan na iyon nakikita sa buhay namin. Kasalanan ng mga naisip, mga nasalita, at mga ginawa. Sa nagdaang oras, mag-iaraw man, linisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo. Lord Jesus, at tinatanggap namin ang inyong kapatawaran, idamit niyo po sa amin ang damit ng inyong katwiran at kabanalan. This morning, God, thank you sa buhay ng bawat anak, mga anak mong inunang iyong karyan at iyong katwiran. You promise, God, all these things shall be added unto you. Lord, thank you, God. I pray, protect all your people as they come to worship you today. Even I pray also, God, anoint all the worship services of JA1 nationwide and worldwide. I pray na maraming maligtas muli sa araw na ito. Maraming maborn again, maraming tao Diyos ang lubos na makalaya. Salamat po, and we entrust to you everything. Glory and honor belongs to you, God. In Jesus' name, everybody say amen and amen. You may be seated, please. Let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one, the miracle-working God. Amen. Praise God. Okay, J1 Culture, sabay-sabay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Good morning. Are you excited today? Praise God. Pangatlong linggo ng buwan na ngayon po January at ngayon taon 2026. Sobrang bilis ng panahon. Samantalang nagsiselebrate pa lang tayo ng Christmas. Later on, ito na, January na at third week na. Sobrang bilis ng panahon. Alright, so ang naging topic natin noong nakaraang linggo, unang ay patungkol sa moving forward with God. Tama ba? Huwag niyong kalilimutan yun, kasama dapat lagi natin ang Diyos sa ating pong pagsulong. Ang pangalawa na naging topic natin noon, nakaraang Sunday, is about walking in God's promises. Walking in God's promises. Now, ang ating pong pag-uusapan is about stand firm in faith and possess God's promises. Praise God. Continuation actually ito. All right. So, stand firm in faith and possess God's promises. Everybody say God's promises. Lahat ng pangako ng Diyos ay nire-required dito ay ang pananampalataya. Naniniwala ka ba na makukuha mo ang mga pinangako ng Diyos? Yun yung tanong. Now, hahakbang ka ba para ito ay makuha? Now, dahil sa ikinananampalataya, therefore, kailangan mong maintindihan kung ano yung pananampalataya mong yon. Kaya, now, let us open our Bible in the book of
Hebrews chapter 10 verse 23. Ang sabi niya doon, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Yan. Sa Tagalog, okay, panghawakan nating matibay ang ating ipinapahayag na pag-asa. Okay? Huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang pangako sa atin ay maaasahan. Ganda, no? Ulitin ko muli ha, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang pangako sa atin ay maaasahan. Sabi mo sa katabi, umasa ka. Alam nyo, sa akin pong pag-aaral ng salita ng Diyos at maging sa buhay, kapag isang tao ay nawalan na po ng pag-asa, consider na siyang patay. Bakit? Dahil wala ka ng pag-asa. Wala ka ng mararating. Wala ka ng enthusiasm. Wala ka ng joy. Bakit? Wala ka ng pag-asa. But the Bible is teaching us na kailangan natin panghawakan ang ating pananampalataya. Ang ating pong pag-asa, huwag mag-aalinlangan. Sapagat siya na nangako, siya ay tapat na kanya itong gagawin. Now, ano ang iyong pinangahawakan na pangako ng Diyos? Makinig kayo mabuti. Hindi mo mapanghawakan ang mga pangako ng Diyos kung ito hindi mo alam. Ano bang mga pangako ng Diyos? Kung hindi nagbabasa ang isang tao ng salita ng Diyos, hindi niya maintindihan ang mga pangako. Do you not know na mayroon pong mahigit kumulang 10,000 wonderful promises of God in the Bible? Napakarami ang mga pangako ng Diyos na binigay na niya sa Bible, sa Biblia. Now, kung ang isang tao ay hindi nagbabasa ng Bible, hindi niya alam ang mga pangako nito. Ito naman, kapag nabasa mo ng pangako ng Diyos at ito'y pinaniniwalaan mo, huwag ka nang mag-alinlangan. Panghawakan mo na. Amen? Alright. Now, number one na dapat nating gawin ay God's promises requires faithful standing. Okay? Ang mga pangako ng Diyos ay nangangailangan ng matatag na paninindigan. Kailangan manindigan ka na yun ay mangyayari. Now, una na example na talagang mangyayari ay yung tinatawag na kaligtasan. Mula nung na-born again ka at lumalakad ka ayon sa alituntunin ng Panginoon, alam mo na sa langit ang iyong punta. Walang kaduda-duda yon. Kung paano mo pinangahawakan ang pinangakong kaligtasan ng Diyos sa iyo, ganun mo rin panghawakan ang mga pinangako niyang pagpapala sa buhay mo. Panghawakan mo din ang pinangako niyang pag-iingat at pagsama sa iyo. Example, ang sabi ng Diyos, wherever you go, I am with you always. Doon sa book of Matthew, chapter 28, verse 19 to 20, ang sabi niya, go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Then teach this new disciple to obey what I have commanded you to do. And wherever you go, I am with you always to the very end of age. Napansin niyo yung pangako niya doon na pag sumunod ka, ikaw ay kanyang sasamahan. So, pangako niya to. At ito ang siyang panghawakan mo. Why? Dahil kapag ang pangako ng Diyos ay pinanghawakan mo, yun ang kailangan mong tindigan
at pwede mong sabihin sa Kanya, Lord, pinangako mo. Kaya sa Book of Ephesians, chapter 6, verse 13, ang sabi doon ay, and having done all to stand. At matapos magawa ang lahat, ay manatiling nakatayo. Alam nyo, huwag kayong bibitaw. Ang taong bumibitaw sa pangako ng Diyos, hindi mo na ito pwedeng tanggapin. Bakit? Nagduda ka sa Diyos na nangako sa iyo. At saka bakit ka magdududa? Ay siyang may-ari ng langit at ng lupa. Bakit ka naman magdududa? Siya naman nagbibigay ng buhay sa iyo. Now, habang ako'y nagsasalita, may imagine mo ngayon at may isip mo, why may mga bagay na hindi mo pa natatanggap? I-check mo, nagduda ka ba sa Kanya? Nag-alinlangan ka ba? Alright. So, alam nyo, ang teaching na bibigyan ko ng din dyan ay ganito. Ang paglakad sa mga pangako ng Diyos ay simula pa lamang. Magsisimula pa lamang po yan. Again, walking in God's promises is the beginning. But standing firm is necessary. Possess them. So many believers walk well but fail to stand when trials come. Tagalogin ko, alam nyo, ang paglakad sa mga pangako ng Diyos ay simula pa lamang. Ngunit, ang naninindigan sa gitna ng pagsubok, ang magdadala sa atin sa pagkakamit ng pangako. So sabi mo sa katabi mo, manindigan ka. Hindi pinangako na walang pagsubok ang buhay ng tao. Pero manindigan ka sa kabila ng maraming pagsubok, tumindig ka dahil yan ang dapat mong gawin. Ibig sabihin, huwag kang sumuko. Tell to the person next to you, huwag susuko. Okay, tulad ng isang soldier, kapag ang mga sundalo nakipaglaban, ay susuko na sila, wala na, tapos na ang laban. Meaning to say, talo na sila. Huwag kayong kailanman susuko. Dahil ang pagsubok ay sadyang nandiyan to strengthen your faith. Para tumatag ang inyong pananampalataya. Kaya again, magpakatatag ka. Okay? Dahil papunta pa lang tayo sa ibayong tagumpay. Huwag mapapagod. Pag sakaling napagod, huwag hihinto. O di, maglakad muna. Then, diretso uli kapag nakapagpahinga. Yan ang walang napapalang isang taong humihinto. That's why, yan ang number 1, God's promises requires faithful standing. Yan. Tagalogin natin muli. Ang pangako ng Diyos ay nangangailangan ng matatag na paninindigan. Alright. Number 2, standing in faith means trusting God despite delays. Ang paninindigan sa pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos kahit may pagkakaantala. Di ba minsan nadidelay? Aba, tumindig ka. Tumindig ka ng may pananampalataya. Magtiwala sa Diyos kahit may pagkakaantala. Dahil yan ang sinasabi ng Habakkuk chapter 2, verse 3. Ang sabi niya doon, though it tarries, wait for it, because it will surely come. Bagamat ito daw po'y naantala, hintayin mo dahil tiyak ito ay darating. Are you with me? Tiyak na ito ay darating. So, ang pagkakaantala ay hindi pagtanggi ng Diyos.
Huwag mo sabihin na tinanggihan ka ng Diyos. Naantala lang siya. Ito ay paghahanda ng Diyos. Kaya hindi mo alam, may ginagawang paganda ng paganda ang Diyos na ito'y pinapaganda niya para sa'yo. Ano bang plano ng Diyos sa buhay natin? Napakaganda, di ba? Yung Jeremiah chapter 29 verse 11. I know the plans that I have for you, a plan to prosper you and not to harm you. Sa Tagalog, alam ko ang aking plano sa iyo. Ang plano ko sa iyo, hindi para saktan ka, kundi ikaw ay gumanda ang buhay mo. Amen. Say yes. Romans chapter, ang sabi nga niya doon na, example po dito si Abraham. Si Abraham ay naghintay ng maraming taon. Grabe to Hindi nainip si Abraham. Pinangakuan siya magiging ama ng maraming bansa. Pero ang kanyang anak, ang kanyang asawa, na si Sarah, ay baog. Baog Anong mangyayari? Tapos, nung sinabi sa kanya siya ay magkakaanak, 64 years old na si Sarah sa time na yon. Menopause na. Sino pa dito nireregla na siya ay 60 years old? Wala na. Tuyot ka na. So ganun din si Zara. Tuyong-tuyo na. Ang matindi pa nito, umabot ng 89. Saka pa lamang sinabi ng Abraham ng Diyos, after 25 years, next year, kakalungin na ni Zara ang kanyang anak. Nung narinig ni Zara yon, tumawa ng tumawa. Bakit? Hindi kasi makapaniwala. Sabi niya, ako, una lumipas na. Pangalawa, ang tanda-tanda ko na. Magkakaanak pa ako? May pleasure pa ba si Abraham? Sabi ng Diyos, bakit tumatawa si Zara? Doon narinig ni Sarah yon na nakita pala siya tumatawa. Sabi niya, hindi Sabi ng Lord sa kanya, nakita kita. Yung nagdududa, tinitignan ng Diyos. Pag nagduda ka, sasabihin ng Lord, nakita kita. Pwede ba huwag ka nang magduda? Now, nung nirebuke ng Lord si Zara na dahil siya nagdududa, tumahimik na. Kaya sabihin sa katabi, tahimik na laang. Nung tumahimik siya, ano nangyari? Praise the Lord. At the age of 90, nanganak. Kaya kayong lahat ng mga matatanda dito, ng mga menopause na kayo, dahil sa inyong pananampalataya, magkakaanak kayo ng mga pagpapala. Amen? Yan, basahin niyo po Sabi nga ng Romans chapter 4, verse 20 to 21, patay na nga yung womb Patay na yung womb. Kaya ang sabi ni Abraham, sabi ng Biblia, si Abraham hindi nag-waver. Okay? Siya ay full of confidence that God was able to do what He had promised. Punong-puno siya talaga ng pag-asa na gagawin ng Diyos ang kanyang pinangako. Alam niyo mga kapatid, dahil ko ito sinasabi ngayon, nasulat ang mga ito sa Biblia para siyang panuntunan natin na nung sinabi ng Diyos, hindi siya nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Meaning to say, yung ginawa niyang milagro na nasulat sa Biblia, yun din ay pwede niyang gawin sa ating pong kapanahunan. Did you understand? That's why what you only need to do is stand in faith. Yes. Magtiwala kang lubos sa Diyos in spite of delay.
Di ba, kininto ko sa inyo, pinadrawing sa akin ang building na ito. O, pagkatapos nun, walang pera. Pero ang feelings ko, mismong foundation pa lang, unang foundation pa lamang ng building na ito, ang feelings ko, yari na ang building. O, pagkatapos nun, uminto, pinagtawanan ako, bumili ako ng aircon. Di ba? Naalala yung kwento ko? Bumili ako ng air condition, yung ginagamit natin. Pinagtawanan ako lalo. Sabi, hindi pa yari ang building, bumibili ng aircon. Aba, bakit? Ay, may faith ako na mayayari O, ano nangyari? Nangyari. Di may aircon, naikabit na. Palapakan natin ng Panginoon. Alam nyo ngayon kung anong declaration ko? Lahat ng bayan at probinsya at lahat ng syudad ng buong Pilipinas magkakaroon ng JA1 Church. Sa kadideclare natin, ilan ng church natin ngayon? We have now 376. Di ba 75 lang? Nadagdagan na ho. Nagbukas po tayo ng bagong simbahan doon po sa Torino, Italia. Grabe ang Diyos. Kaya kapag may pinangako, ang gagawin mo lang ay manghawakan. Hawakan mo. Paniwalaan mo. Amen? Pag pinaniwalaan mo ang kapangyarihan ng Diyos, maniwala ka. Ang sabi niya, don't na delay, huwag kang magalilangan, tiyak mangyayari. Amen? Kaya ang pagkantala ay hindi pagtanggi ng Diyos. Ito ay paghahanda ng ating Diyos na buhay. Now, number 3. Siya na po kayo. Diretso ang aking pong pagtuturo. Buong isang linggo. Kahapon nagkasal po ako sa Tagaytay. Napagod po ako. Anyways, number 3. Thank you. Standing requires obedience and alignment. Sabi natin muli, alignment. Okay, sa Tagalog, ang paninindigan ay nangangailangan ng pagsunod at pagkakaayon sa salita ng Diyos. Ang lalim, no? Pero kailangan natin Tagalogin Di ba? Okay. Standing requires obedience and alignment. Ang paninindigan ay nangangailangan ng pagsunod at pagkakaayon sa salita ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 7 to 8. Anong sinabi niya? Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Ano pa sinabi niya doon? Kaya kailangan mo magpakatatag dahil yun po ang requirements. Ginawa ito ni Joshua. Ano ang nangyari? Unang hakbang pa lamang ng mga saserdote papunta sa mismong edge ng Jordan River. Naghimala na kaagad ang Panginoon. That's why you have to be very strong and be very courageous. Do not turn from it to the right or to the left. Diretso lang. Say, diretso lang. Kaya, hindi nahati ang ilog Jordan hanggat hindi unang humagbang ang mga saserdote. At pagsunod ang nagbukas ng himala. Remember, just obey. The miracles will be open for you. Yung palang pagsunod natin, there will be a great opening of blessing. Biro mo, humagbang? Paghakbang huminto ang ang pag-agos ng tubig, natuyo ang dinadaanan ng mga Israelites, nakatawid ka agad sila. Tandaan mo, humagbang ka lang, mapapabilis ang blessing na darating sa buhay mo. Guys, ito yung nakita ko.
Gumawa ka lang, may nangyayari. Humagbang ka lang, may nagaganap. Huwag kang magdududa. Tell to the person next to you, huwag magdududa. Huwag magalinlangan. Kayong lahat ngayon na nandiyan sa online worship, please, don't ever doubt God. Remember, when Israel crossed the Jordan only after the priest stepped into the water, obedience released the miracles. Kaya, yung pagsunod ang siyang nagbubukas ng milagro, nagpapalabas ng milagro ng Diyos. Praise God. Kung hindi ako sumunod sa pagsilang ng JA1 Church, wala tayo dito. Oo, may tinatawag na persecution. But the Lord strengthened me to face all those odds of life. Nakita ko kung paano ang Diyos ay kumilos at patuloy na kumikilos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya magtiwala kayong lubos, huwag kayong magdududa sa Kanya. Huwag magdududa sa Diyos. Totoo talaga ang Diyos. Noong pong Wednesday, Thursday, Friday, nagkaroon po dito ng Apostolic School of Deliverance. Dumalo po ang napakarami pong mga pastor ng taga-iba't ibang denominasyon. Galing Zambales, galing Isabela, Nueva Ecija, Ifugao, at sa iba't ibang part ng Metro Manila. Alam nyo, they witness the power of God. Yan ang Diyos ng JA1, gumagawa ng himala sa lahat ng taong sa Kanya nananampalataya. Now, hindi lamang dapat standing requirements, obedience, and alignment. Number 4, spiritual opposition comes before possession. Ito yan. May mga opposition sa buhay. May mga taong sumasalungat. Ito yung mga persecutor sa buhay ninyo. Ginagamit sila ng kaaway para pahintuin ka sa iyong pananampalataya. Ano man mga opposisyong spiritual, bago ang pagkakamit ng pangako, tandaan mo ito, yan ay kasama sa paglago mo sa pananampalataya at yan ay kasama sa mismong tagumpay mo. Hindi ko alam kung naintindihan yung ibig kong sabihin. Sino po dito ang masaya pag may persecution? Wala. Pero sino naman ang masaya pag walang persecution? Wala din. Ulitin ko muli, sino masaya pag may persecution? Mayroong ibang nag-amen. Sino naman masaya pag walang persecution? Alam nyo, sabi ng Biblia, rejoice thou if you encounter various trials because your faith is being tested. James chapter 1 verse 2, kapag ikaw daw ay dumaranas na iba't ibang mga pagsubok, mag-rejoice ka na. Bakit? Ibig sabihin, may paparating na biyaya ang Diyos sa buhay mo. Yes, di ba napakaliwanag mga kapatid? Magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Normal po yun. Pero sa mga ayaw, ay di malungkot, pero we need to rejoice. That is what the Bible says. Baliktad nga eh. Yung tao, pag may persecution, malungkot. Pero sa Biblia, pag may persecution, mag-rejoice. Tama? 1 Peter chapter 5 verse 9. Ano sabi niya? Labanan ninyo siya na nananatiling matatag sa pananampalataya. Ang dyablo, nandiyan lang siya. Si Satanas ay gusto niyang sirain ang buhay mo. Kaya John 10:10, ang sabi niya,
the devil or the thief cometh here to destroy, to kill, and to steal. But the Lord Jesus Christ came to give life and have it more abundantly. Kaya, bago dumating ang tagumpay, may darating na laban. Bishop Art naman, ayaw ko kang lumaban. Yun na nga bago ang tagumpay, mayroong pagsubok. Yan ang ibig sabihin. Pero, yung palang pagsubok na yan ay instrumento para lalo kang tumatag. Yes, that's true. Kaya bago magkaroon ng breakthrough, comes resistance. May mga resistance po yan. Marami po mga sasalungat. The enemy fights hardest when the promise is near. Kaya pag papalapit ang blessing, maraming mga opposition po yan. Pero huwag ka nang mag-alala. Nasulat na pag may persecution, may parating. Amen? Kaya again, naalala ko tuloy mga Israel, bago pumasok ang Israel sa lupang pangako, dumami ang laban. Tingnan nyo ang mga Israelites. Bago sila nakarating sa promised land, ang dami pong ispadahan. Ang daming pagsubok. Nandiyan dyan ang mga Amalekites, nandiyan ang mga Jebusite, nandiyan dyan ang mga Canaanites, nandiyan dyan ang mga Hittites, Parasite, Reclamites. Bakit? Maraming reklamador. Hindi lang po ang kalaban ang umatake. Mismong sa loob may mga reklamador. Pero ano nangyari? Nanindigan si Moses. Ano nangyari? Victory followed perseverance. Ang tagumpay ay dumating matapos ang mga pagtitiis. Amen? Yes, praise God. Kaya again, namumunga sa tagdang panahon ang ating pong mga pagtitiis. Say yes. Kaya nagwagi sila dahil sa pagtsatsaga. Sabi natin muli, pagtsatsaga. Lakas Basta dineclare ko na yan sa J1 people, may inihanda ang Diyos na napagagandang bagay sa buhay natin, magtiyaga ka lang, mangyayari sa takdang panahon. Kaya please, huwag mawawalan ng pag-asa. Amen? Praise God. God, sinabi ko sa iyong year 2026, kakaiba ito. Hakbang papunta sa pagkuha ng mga pinangako ng ating Diyos na buhay. So that is the number 4. Ang sabi niya muli sa number 4, spiritual opposition comes before possession. All right. Now, number 5, those who stand will surely possess. Doon sa mga taong maninindigan ay tiyak na makakamtan ang pinangako. Okay? Kaya, ang naninindigan, sabi mo sa iyong kaliwat kanan, manindigan ka. At tiyak na makakamtan ang pangako. Basahin ninyo Hebrews chapter 6 verse 12. Through faith and patience inherit the promises. Sa pamamagitan daw ng pananampalataya at pagtitiis ay mana ang mga pangako. Para hindi nakuha yung Tagalog ko na yon. English na lang kaya. Englishin ko na nga lang. Okay. If you will remain faithful and you have that faith in the Lord and persistent, tandaan mo, pag may patient ka, you will inherit 101% the promises of the living God.
Kaya nga, through faith and patience, inherit promises. Kaya huwag kayong mag-alinlangan. I believe. Kaya nung nanindigan ako, God will make a way that God will finish the building. Ito na. Pinayaman ng Diyos ang kanyang mga anak. Nag-grace siya ng mga faithful people. Kaya kayong lahat ay kaparte sa pagtatayo ng building nito because you remain faithful in the Lord. That's why kayong lahat na naging faithful kay Lord, ang pangako naman niya, God will bless you more and more and more. Yes. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Ang sabi niya, ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo kay Kristo. Everybody say yes. Yes. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Say yes. Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng Amen. Sabi nito muli, Amen. Para sa ikaw kaluwalhati ng Diyos. Kapag ikaw ay nag-agree, kapag ikaw ay isang sasabing, yes, uma-agree ka, kaya pala pag tayo nagpipray, in Jesus' name, sinasabi natin ay, isa pa? Meaning to say, Amen. Hallelujah. Mangyayari. Pinangahawakan mo na ang pinag-pray mo ay dininig ng Diyos. Sabi natin muli, Amen. Kaya mga minamahal, ang word naman na Amen sa Tagalog, akin yon. Mangyayari. Maliwanag ba? Kaya don't ever doubt God. Ang kailangan mo ay manindigan ka. Dahil those who stand will surely possess. Ang naninindigan ay tiyak na makakamtan ang mga pangako. Praise God. Kaya ang paninindigan sa pananampalataya ang magiging tulay mula pangako patungkol o patungong pagmamayari. Ayan. Kaya yung pinananampalatayan mo ay tulay po yun para makamtan mo ang mga bagay na inaasahan mo. Kaya, natatandaan ninyo, ang punong matatag sa gitna ng mga bagyo, ang siya lamang namumunga sa takdang panahon. Ulitin ko muli, ang punong matatag sa kabila ng malalakas na bagyo, ang siya lang mamumunga sa takdang panahon. Sino yon? Sino kaya yung punong matatag na yon? Therefore, mamumunga ka sa takdang panahon dahil ikay nanatiling nakatayo. Tandaan mo, ang taong patay, wala ng bunga. Pero hanggat ikay buhay, mamumunga ka at magtatagumpay ka. Say yes. Kaya sabihin natin ngayon, ako ay maninindigan sa pananampalataya. Hindi ako uurong. Aangkinin ko ang bawat pangako ng Diyos para sa aking buhay, para sa aking pamilya, para sa aking ministeryo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Now, yung hindi po nakasagot at hindi nakasunod sa sinabi ko, ulitin natin mula sa puso nyo. Sabi natin muli, ako ay maninindigan sa pananampalataya. Hindi ako uurong. Aangkinin ko ang bawat pangako ng Diyos para sa aking buhay, pamilya, at ministeryo ko. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay, Amen! Grabe na to. Kaya manghawakan sa bawat mga pangako. Habang tayo ay
nasa 3 linggo ng Enerong ito, tinatawag tayo ng Diyos. Hindi lamang maglakad, not just to believe, but to stand firm until the promise is fulfilled. Tagalogin ko, hindi lamang maglakad, hindi lamang maniwala, kundi manindigan hanggang makamtan ang pangako. Maganda yung sinabi ng Book of Galatians. Galatians chapter 6, verse 9. Let us not grow weary in doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tagdang panahon ay aanihin natin kung hindi tayo susuko. Kaya walang pagsuko, walang ayawan. Tama ba yung Tagalog ko? Walang sukuhan. Parang ganun. Huwag ayaw, huwag titigil. Amen. Kaya, kung naintindihan natin ito, kailangan mo talagang manindigan. Para sa lahat ng mga visitors namin, first-timer, I'll tell you this, pinangahawakan lagi namin ang mga pangako ng Diyos. Kung nakikita nyo matagumpay ang bawat isa sa amin, it's because ang sekreto lang namin ay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay nalikha ang lahat ng bagay. Kaya yan ang reason kung bakit stand firm in faith and possess God's promises. If you cannot stand firm, huwag ka na rin umasa na may blessing ka. Pero for all the Jewan family, stand firm. Don't ever doubt God. God will open more doors for you to be blessed and be a blessing to others. Amen? Hallelujah. Tumayo nga po tayong lahat at sabihin natin sa Kanya, the song nagsasabing, I will not be shaken. I will not be shaken, Lord. The song says, I will bless the Lord who guides me. Even at night His word instruct me. And I know He's always with me. I will not be shaken. No wonder my heart filled with joy, and my mouth shout His praises. My body rests in safety. I will not be shaken. My God has shown the way. His power filled me up. He's always on my side. I will not be shaken. My God, my solid rock, my firm foundation, in Him I stand. I will not be shaken. I will not be shaken. Come on, sing with me now. I will bless the Lord who guides me. Even at night His word instruct me. And I know He's always with me. I will not be shaken. No wonder my heart will with joy, and my mouth shout His praises. My body rests in safety. I
will not be shaken. His power filled me up. His always on my side. I will not be shaken. My God, the solid rock, my firm foundation. In Him I stand. I will not be shaken. I will not be shaken. I will not be shaken. In the solid rock I stand. I will not be shaken. Come on. In the solid rock I stand. One more time. I will not be shaken. In the solid rock I stand. I will not be shaken. I will not be shaken. In the solid rock I stand. My God has shown the way. His power filled me up. He's always on my side. I will not be shaken. My God, my solid rock, my firm foundation. In Him I stand. I will not be shaken. 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 Listen, si David, kinanta po niya ito. Ang daming pagsubok ni David doon po sa Psalm chapter 16. Ang dami niya nagang pagsubok. Pero sabi nga niya, I will not be shaken, Lord. You have shown me the way, and you are my solid rock, my firm foundation. Kapag si Lord ang iyong pundasyon ng buhay, hindi ka matitinag na anumang pagsubok sa buhay. Hallelujah. Yes? At sabi natin muli, I will not be shaken. In the solid rock I stand. Come on, open your mouth. Sing it. I will not be shaken. In the solid rock I stand. Come on, sing it with faith. I will not be shaken. In the solid rock I stand. I will not. I will not be shaken. In the solid rock I stand. My God has shown the way. His power filled me up. He's always on my side. I will not be shaken. Thank you, Jesus. My God, my solid rock, my firm foundation. In Him I stand. Sabay-sabay. I will not be shaken. Let's bow down our head and close our eyes. Dumating man yung mga pagsubok sa buhay natin, nakaranas tayo na iba't ibang mga bagay na minsan hindi natin inaasahan pagsubok.
Ngunit nung pinahawakan mo mga pangako ng Diyos, nagtagumpay ka. At doon naman sa hindi pa nararanasan ang pinangakong tagumpay, oo, malapit na kung dumaranas ka ng mga pagsubok mo, meaning to say, pinatatatag ang pananampalataya mo at parating na. Parating na. Oo, salvation na mahal mo sa buhay, salvation ng parents mo, salvation ng mga anak mo, salvation ng mga kaibigan mo, maging sa business mo. Yes, huwag kang mag-alala. May ginagawa ang Diyos habang ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Oo, may mga mahirap na minsan di mo maintindihan kung paano makalusot sa anumang mga problema. Ngunit sasabihin ko ulit sa iyo, ang taong nagtitiwala sa Diyos ay hindi kailanman mapapahiya. Thank you, Lord Jesus. You need to stand firm in your faith in Christ Jesus our Lord. Tas mo natin mga kamay sa Kanya. Sabi mo, Lord Jesus, ang buhay ko'y sa iyo lang. Maninindigan ako sa iyong mga pangako. Lord Jesus, humihingi ako ng tawad sa anumang kasalanan na aking nagawa. Kasalanan pag-alinlangan, patawad po, Panginoon. Kasalanang hindi pagpapatuloy, patawad po, Diyos. Minsan hindi ako makapanindigan, forgive me, O God. Cleanse me with your blood. Maging sa lahat kong mga kasalanan na naisip ko, sinalita at ginawa, patawarin niyo po ako. Linisin niyo ang buhay ko ng iyong banal na dugo. Lord Jesus, sa iyong mga kamay, inihandog ko ang aking buhay. Ikaw lang maghari sa buhay ko. Dahil ikaw lang tagapagligtas ko. I will stand firm to your promises. I will surely receive your promises. I will live in amazing victory. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon, habang kayo nakapikit, humingi ka ng gusto mo. You pray to the Lord right now. Come on, pray. Pray. Humingi ka na anumang gusto mo. Lord, dinggin po ninyo ang kahilingan ng mga anak. Nakikita niyo, Diyos, ang kanila pong faith. Ang kanilang hinihiling, ito, Diyos, ay paulit-ulit nilang sinasabi ngayon. God, answer their cry. Answer their prayers, Lord. Let the JA1 people experience greater blessing beyond their expectation, O God. I speak, Lord, divine health upon them. I speak, God, divine miracles. I speak, O God, not only divine provisions. I speak prosperity to all of them. Lord, lalakad kaming lahat ayon sa iyong mga milagro. Because every day is a miracle day. God, thank you. You answer na ang aming po mga prayers today. Ngayon pong pangatlong linggo ng buwan ng taon 2026. Thank you for preparing us. Thank you for teaching us, Father Heart God, to always stand firm. Thank you, Lord God, that we need to stand firm in faith and possess God's promises. I give you praise for blessing your people. Tanggapin mo at pasalamatan mo ng Diyos na tinago ng Diyos ang kahilingan mo ngayong araw na to. Expect greater blessings to come. In Jesus' name I declare, say Amen. Palapakan natin si Lord. Kamayan mo yung katabi mo. Sabihin sa kanya, remain, stand firm. Amen.
Praise the Lord.